Hello po, magandang araw. So, meron po tayong tanong kung paano ba mag-flash nito from GPON to iPhone. Ayan, so ito yung pang ating gawin. Ito po yung modem na to ay ang OpticStar HG8145X6-10. So, PLDT po ito. Okay, so yun po ang ating, yan po yung ating ina-flash ngayon. So, yung iba, na-flash na natin yan. Tapos, meron pa tayo dito sa susunod. Okay, so ito na po yung ating tutorial. At ang ating flasher po na ginagamit dito ay TYF flasher. So, yun po ang ating gagamitin. So, open natin yan. So, meron po tayo ditong dalawa, no? PLDT tool tsaka Converge tool, no? Kung ano yung modem ninyo, so yun po yung inyong isa-select. So, sa atin, PLDT po itong ating gamit. So, i-click lang po natin, no? Itong PLDT tool. Okay, so yun, no? Na-detect niya kagad yung ating modem. So, ito po yung flasher. Yan. So, if ever no na hindi pa nag-appear itong login page, so ibig sabihin hindi pa niya agad na-detect yung inyong modem. So, i-click nyo lang po ito, yung load-reload para mag-refresh po. Yan. Okay. So, sa atin, since na-detect naman niya, so okay na po yan. Yan. So, meron dito po mga steps kung paano natin siya gagawin. And meron din dito guide. Okay, so meron ditong details after nating ma-flash. Yan po yung panibagong mga credentials. Okay, so umpisa na po natin. Dito po tayo una sa step 1. Click natin yan. Then magre-required po ito no, na mag-create tayo ng panibagong mga password dyan. So hayaan lang po natin. I-click lang po natin ulit yung step 1. Kusa po siya dyan mag-fill in. Okay, so antay lang po natin yan. Okay, so okay na po. Nagawa na ng panibagong mga password dyan. So, ang gagawin natin dyan, dito na po tayo sa step 2, admin login. So, kailangan na natin mag-login sa ating modem. Okay, click natin yung step 2, admin login. Antayin nyo lang po, no? Mag-login na po yan. Okay, so yan po. So, kung pansin nyo po, no, naka-GPON pa. Naka-GPON terminal pa itong ating modem. Okay, so ang gagawin natin, proceed na tayo sa step 3, firmware and config. Kailangan na po natin i-upload yung ating firmware at i-upgrade. Okay, so click po natin dyan, firmware and config, step 3. And then dito sa taas, meron po tayo ditong firmware file. Diyan po natin i-upload and then i-upgrade, no? So dalawa po yung gagawin natin, yung isa dito sa baba. Okay, so unahin po muna natin to. Isa-isa na natin. Click natin yung browse. Then yung firmware upgrade at bin. So baka po may magtanong kung saan po nanggaling no, itong firmware. So kasama na po yan sa flasher. Okay, so click lang po natin yung firmware upgrade dot bin. Then yung confirm. Yan, click natin yung confirm. Tapos, pwede na po natin siyang i-upgrade. Nag-blur tayo. Yan, upgrade. Okay, so uploading firmware. Antayin lang po natin yan. Yan, installing na. Okay, so sabi dito, firmware successfully updated. So tapos na po. Meron po ditong restart. Huwag po natin siyang i-click, no? Huwag po natin i-restart yung ating modem. Ang susunod po natin gagawin, proceed tayo dito sa baba. Click natin yung browse. Then ito naman yung pangalawa, yung YF config, yung ating i-click. Then confirm. Yan. Then click natin yung update configuration file. So sabi dito, mag-restart daw yung ating modem para mag-take effect yung ating pag-import o pag-upgrade. Okay, so click natin yung okay. Yan, so lalabas din po yan dyan na successfully updated. Ayun, updated the configuration file. Then mag-restart po itong ating modem. Hintayan nyo po. Mag-restart po yan. Ayun.
Okay, so nagre-reboot na po siya. The system is restarting. Please wait. So antayin na lang po natin ito na mag-ready ulit yung ating modem. So once na ready na po ulit itong ating modem, pansin nyo po dito sa terminal not ready na kulay pula, magre-green po yan at magiging terminal ready. So pag nag-terminal ready na, ibig sabihin, ready na po ulit yung ating modem. Ayun, so umilaw na po yung ating LAN. Okay, so umilaw na rin yung ang LOS. So antayin na lang natin yung WLAN. So yung terminal natin, ayan, pansin nyo, ready na. Kulay green na. Okay, so antayin na lang natin na umilaw din yung kanyang WLAN. Okay, so ayan na. Umilaw na. So ready na yung ating modem. So yung next steps po natin, no, punta po tayo dito sa terminal. So kailangan natin kumonek sa ating modem via SSH para ma-convert natin siya to iPhone. So click po natin yung terminal. Okay. So click natin yung connect. And connecting. So SSH connection established. So connected na po tayo sa ating modem at meron na po tayo itong lumabas na convert to iPhone. So click na po natin yan. Then lalabas po dito yung mga progress. So ayan, okay na. So router rebooting. Mag-reboot na po ulit. Ayan. Yung ating modem. Okay. So ito pong lalabas pag okay na po yung ating pag-convert. Then nag-reboot po yung ating modem. So antayin na lang po natin ulit na mag-ready ulit yung ating modem. Okay, okay. So pag nag-boot up na ulit yung ating modem, no? Pag ready na ulit yan, so pwede na po nating i-click itong okay. Yan, so umilaw na yung LOS, yung LAN. So yung WLAN na lang niya. Para pa pala sa flasher, no? Sa magtatanong dyan sa flasher, kung saan po natin to binili. So hindi ko po ito binili at hindi ko rin po ito hiningi. Okay, so kusa po natin itong na-provide para po dito sa ating video tutorial. So sa mga kailangan po ng flasher, pwede po kayo mag-PM sa ating FB page. Okay, so yan na po. Ready na po yung ating modem. Okay, so pwede na po natin i-click itong okay. Yan. Click na yung okay. Then balik po tayo dito sa router admin. Click po natin yan, yung router admin. Ito. And then, punta tayo sa mode checker. So, kailangan na natin, or pwede na natin i-check yung ating modem kung naging iPhone na ba siya. Kung okay na ba yung ating pag-flash to iPhone. So, mode checker tayo. I-click po natin yan. So, pag ganun po yung lumabas, no? So, pwede po natin i-click yung okay. Yan. Okay, so, na-detect na ng ating flasher ulit yung ating modem. So, pwede na tayong login ulit. So, pwede tayo dito sa admin login, pwede rin sa mode checker. So, check natin ulit or click natin ulit yung mode checker para makapag-login tayo dito. Yan. Okay. So, ito na. Naka-login na tayo sa ating modem. So, check natin kung pansin nyo, naging iPhone na. Okay. So, iPhone terminal na siya. Yan. So, pwede na po natin itong gamitin, no? Para sa mga OLT natin na iPhone. Sa mga iPhone dyan ang gamit. So, pwede na po natin itong gamitin. Okay, so next video natin mga kaiti, abangan nyo kung paano natin paganahin, no? Or palitan yung upstream port nito. Okay, so hindi po natin kailangan mag-update or mag-upgrade ng firmware.
Okay, so abangan po ninyo kung ano yung ating gagawin para ito sa ating upstream port. Okay, so para naman sa magtatanong dito sa Flasher, so PM lang po kayo sa ating FB page. Okay.